Tingnan mo na lang yung ano senaryo, no. Kinukumpara nga nila, nagnakaw lang ng mangga, nakulong. Nagnakaw ng dilata, nakulong. 'Di ba? Pero yung nagnakaw ng bilyon, binantayan. Binantayan pa eh. Sila pa yung binantayan dahil magagalit yung tao eh, no? Siyempre may pera eh. Pag sinabi ano, human rights yan, siyempre may karapatan din naman kami. Butang ngayon yung karapatan ng tao, hindi nila na ano, no? Kaya dun mo makikita na talagang tama at talagang tama talaga yung sinabi na ang batas ay para lang sa mayaman. Hindi mo natin pinapanalangin, hindi natin sinasabi na may mga malubog sa baha, pero minsan nanaisin mo na parating gustong mong umulan lagi para magkaroon ng baha. Para din siyempre maramdaman ng mga nasa gobyerno na palaging binabaha ang bansa dahil sa mga ninakaw nilang proyekto na dapat pagpapagawa ng mga flood control, diba? Kasi tingnan mo, pag mga summer na yan, bandang summer, makakalimutan na tao yan. Kahit ikaw Pilipino, makakalimutan mo na may mga ninakaw ang mga politiko, mga kontraktor, makakalimutan mo yan. Bakit? Kasi hindi mo na nakikita, hindi mo na nararamdaman eh. Gano'n naman ang Pinoy, di ba? At least ngayon, siyempre baha ng baha, makikita ng Pilipino yan. Tangina, ba't baha ng baha dito? May flood control namang project bakit nasaan na yun? Kumbaga maghahanap ka, diba? Yun ang isa sa katangian ng Pilipino na pag hindi na uso, wala na, hindi na siya papansinin, diba? Ganoon naman talaga. Natural na ugali ng Pinoy yan. Kaya ngayon, tingnan mo, sigurado ako 101% na nananalangin yung mga kontraktor, mga engineer, mga politiko na sana summer na ngayon. Kasi hanggat umuulan, hanggat may ulan, hanggat may baha, hindi makakalimutan yung mga kalokohan na ginawa nila. Kasi ididimand at ihahanap at irereklamo ng Pilipino yan eh. Baha, ba't baha na naman? Oh, baha na naman dito. Umulan lang ng konti. Tangina, baha na naman. Yun ang kagandahan pag umuulan sa bumabaha. Pero siyempre, baka sabihin insensitive tayo kasi meron tayong mga kababayan na binabaha, walang matulugan, walang masilungan, namatayan dahil sa baha. Siyempre, hindi naman natin gustong anuhin yun, no? Yun yung sinasabi natin na hindi naman natin gustong ipanalangin, no, na laging bumaha. Pero alam mo yun, gusto mo lang sa kanila, gusto mo din sana ipakita at hindi makalimutan ng Pilipino na mayroong mga politiko, kontraktor na may mga kalokohang ginawa. Kumbaga yun yung isa sa magpapaalala sa politiko eh, at saka sa mga kontraktor na tangina nyo hahanapin ko to, asan na to, asan yung ganito, asan yan, diba? Kasi kung summer na, siyempre enjoy lahat, pati Pilipino, pati normal na tao nag-enjoy sa summer. Nakakalimutan yung mga kalokohang ginawa ng mga politiko. Wala na, everybody happy. Hindi pala everybody happy. Happy yung Pinoy happy, pero yung pinaka very happy siyempre yung mga kurakot. Hindi ba? Kasi paldo eh. Yun. Tapos siyempre nakalimutan na yung issue, nakalimutan na hindi na uso. Siyempre very happy yung politiko kasi nakalimutan na yung issue. Putang ina, hindi na ako trending ngayon. Hindi na ako sasabihin na kurap kasi tapos na yung issue. Ganun yun eh. Nakalimutan na ng tao na kurap na may kinurakot ako. Nakalimutan na nila yun kasi summer na, wala na silang makikita. Wala na silang makikita ang baha, nakalimutan na nila yan. So siyempre happy ako kasi unang-una hindi na ako kakasuhan, hindi na ako ibabash, at ang malupit pa nun, marami akong perang nakurakot. Yun ang very very happy. So
So ngayon siyempre, tag-ulan, hindi sila very happy, hindi sila makatulog ngayon, kakabas ng Pilipino. Nangangamba sila na kakasuhan sila kasi di ba may mga pagdinig, may mga investigasyon. Hindi sila makakatulog ngayon. Yun ang ano, ayun, di ba? Yun ang kagandahan ngayon kasi umuulan eh. may baha eh. Hangga't may ulan, may bahang lilitaw. Siyempre, mga kurakot na politiko, kontraktor, hindi sila makakatulog ngayon. Kasi alam nila na ang Pilipino pag binaha, hahanapin ko nasaan yung mga kalokohan na ginawa nila. So, siyempre hindi natin ikinatutuwa na mayroon tayong mga kababayan na nasawi dahil sa baha, nawalan ng bahay dahil sa baha. Siyempre hindi natin yung ikinatutuwa, di ba? Kumbaga kino-consider natin yan. Hindi naman tayo sa pagiging insensitive, di ba? In other part naman, ikinatutuwa lang din natin dahil ng mga politiko na-expose yung mga kabulastugan nila, di ba? Dahil sa pag-ulan at pagbaha sa bansa, di ba? Kasi kung hindi may expose yan, wala ngang issue, di ba? Wala ngang binaha, walang namatay dahil sa baha, walang nawalan ng bahay, sabihin natin. Pero may mga nakurakot, may mga very very happy nangurakot, di ba? Na hindi mapag-uusapan, di ba? Happy sila. Ngayon na pag-uusapan, hindi sila makakatulog. Diba? Pati nga mga kamag-anak nila nagsili para na sa ibang bansa Sana all. Kasi pag dito mababash sila Diba? Ganun kalupit. Ano nangyari sa Indonesia? Putang ina. Nag-rally yung mga tao Sabog lahat yung mga mga bahay yung ibang bahay ng politiko sinusunog, binabato. Dito sa atin yung mga magnanakaw binantayan baliktad no. Siyempre may pera pag sinabi human rights yan, siyempre may karapatan din naman kami. Putang ina, yung karapatan ng tao hindi nila na pag sa kanila may karapatan sila, kailangan ng process. Pag nangurakot sila walang proseso. Kaya dun mo makikita na talagang tama at talagang tama talaga yung sinabi na ang batas ay para lang sa mayaman. Tingnan mo na lang yung senaryo kinukumpara nga nila nagnakaw lang ng mangga, nakulong. Nagnakaw ng dilata, nakulong, di ba? Pero yung nagnakaw ng bilyon, binantayan. Binantayan pa sila pa yung binantayan dahil magagalit yung tao no? Puta na. Malupet. Tagumpay!